atin pong pagbibigay galang sa salita ng Diyos sa atin sa araw na ito, which is in Luke chapter 23. We are now in chapter 23. If you do not know, isang chapter lang po ang natitira. Yes. So, but marami pong mga section dito na kailang himay-himayin. Now, our verses in chapter 23 in verses 1 to 12. Luke 23 verses 1 to 12. The church, hear the word of the Lord. Then the whole company of them arose and brought him before Pilate. And they began to accuse him, saying, "We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king." And Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, "You have said so." Then Pilate said to the chief priests and the crowds, "I found no guilt in this man." But they were urgent, saying, "He stirs up the people, teaching throughout all Judea, from Galilee even to this place." When Pilate heard this, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. The chief priests and the scribes stood by, vehemently accusing him, and Herod with his soldiers treated him with contempt and mocked him. Then, arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day, for before this they had been an enmity with each other. So church, this is the word of the Lord. Yes, amen. Sige po, makakaupo po tayo. Sino po sa inyo yung may mga aso? Okay? Okay. Pangalawang tanong, sino po sa inyo yung may mga aso na kailangan pong gupitan dahil yung kanilang balahibo ay, ayan. So, alam kong may mga Shih Tzu kayo. Dahil lumahaba po ito ng husto. Buti na lang sa amin, hindi po humahaba yung ano nila. Pero nalalagas din. Pero hindi ko po alam kung madali pong gupitan yung mga Shih Tzu. Really? Okay. Pero ang katangi-tangi pong hayop, alam niyo po ba, na hindi lumalaban, at tila nagsusurrender po siya, ay yung mga tupa. Ang mga tupa, kung hindi po sila gugupitan, ay kawawa po. Kasi yung kapal ng kanilang mga balahibo, babahayan din po yun ng mga insekto. Grabe po yung, kahit yung mga aso for sure. So, kailangan po silang gupitan dahil nga sa sobrang kapal ng kanilang mga balahibo. Pero ang tupa po ay tahimik ng husto, sabi ko nga po, kapag sila ay ginugupitan, actually parang electric shave na rin po ginagamit sa kanila. Kapag sila ay ginugupitan na tila sila ay, yun nga, nagpapasakop sa gumugupit sa kanila. Kahit mismo sila ay, alam niyo po ba na kahit sila ay patayin, sino po dito, ang una kong actually tanong, sino na yung nakakatay sa inyo eh. Kasi po, dito po yun nilalagot po dito. Alam niyo po bang wala silang sound anything? Even kung sila po ay, tawag dyan, gigitan, gitlitan, gigilitan. Wala po silang tahimik po sila. I don't know, I saw one video, wala nga po talagang tila, do what you want. Ganun po sila.
Yung larawan po ng tupang mga ginugupitan at kahit pinapatay, slaughter, ay ginamit po na larawan po ng Diyos sa pagsasalita ni Isaiah. In chapter 53 verse 7, sabi po doon, He was oppressed, He was afflicted, yet He opened not His mouth. Like a lamb is like a baby sheep, led to the slaughter. Ang sheep ay adult. And like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Alam po natin na ang tinutukoy po dito ay yung itinakdang Mesiyas ng Diyos. At pagdating po ni Jesucristo, sa ating teksto, makikita po natin na naisakatuparan niya po ito. Na siya po ay tila dinala po sa mga maggugupit sa kanya. At sa lahat ng interrogation kay Jesus, at least dito kay Pilate and Herod, wala po siyang paglaban kay Herod na nahimik nga po siya. Na tila, accuse me everything that you are accusing to me, but let that silence prove something. Kaya pinamagatan po natin ang sermong ito base sa ating teksto na the sheep before its shearers. The sheep before its shearers. Shear, in Tagalog, ay gupit. Yun po ang alam kong, gupit. Ang pangunahing mensahe, so everything, or one message that summarizes everything that we will learn in this text, ay ito po. The Christ-like way of standing for the truth of God characterizes humility as an affirmation of its veracity. Again, the Christ-like way of standing for the truth of God characterizes humility as an affirmation of its veracity. Veracity is like the truthfulness of something that you're standing for. Pero dito nga po si Jesus, at ang katangian na ito ni Jesus, yung Christ-likeness na yon, na kung sino man din po sa atin ay haharap sa pagsira ng katotohanan na ating tinatayuan, na kahit tayo ay inaatake dito, the Christ-like way of standing or responding to this situation characterizes humility. Na nagpapakita na totoo ang aking ipinaglalaban o tinatayuan. Ayan po. Meron pong dalawang epekto na sa ganitong karakter ang dinudulot ayon po dito sa teksto. Ano yung nagagawa ng ganitong klaseng pag-response? Una, in verses 1 to 7, the blamelessness that leads men to hand over the truth. You can picture out Pilate dito po. Wala siyang nakitang mali kay Jesus. To the point that he is actually denying the accusations of the Jews and somehow affirming you might really be the Christ. But I need to know the truth more. Sa John, tinanong po niya yun. To the extent na hindi niya kayang i-handle yung truth and to pass it over to other people na kayo ang maglitis niyan. Alam niyo po ba yung Few Good Men na movie? Jesse, I can see that you know that because... Okay. Si Tom Cruise, Jack Nicholson, brilliant yung movie na yun. Ganda nung pagkakagawa nun. And then si Jack Nicholson accused because of something na ginawa. Sila yung mga sundalo. At hindi mapalagot si Jack Nicholson. Sila Tom Cruise, mga attorney for the soldiers. To the point na, you can't handle the truth. You can't handle the truth. Galing ng mga salitang yun. I think Pilate somehow is like being confronted
you can't handle the truth, brother. Anyway, parehas po sila dito. Si Herod din. Nagpapasahan ng bola. Pangalawa, I call it the silence that convicts men of their guilt. Yung pananahimik, nasa pananahimik na iyon, ikaw ba talaga, ikaw ba talaga, ikaw ba talaga? I don't need to answer, and my silence proves something na ikaw ang may problema sa pagtatanong mo. Ayun po. So, umpisahan po natin, of course, in the first verse, a few verses, and we call it the blamelessness that leads men to hand over the truth. Matapos po litisin ng mga punong pare si Jesus, alam po natin last week in our text, before the bringing them to Pilate, kasi po ang opisyal na oras ng paglilitis ay sinasabing 9 to 12. And sabi doon sa 66, dumating yung umaga, at habang hindi pa dumadating yung 9 o'clock, nililitis po si Jesus ng mga high priest. Matapos po nun, ito na nga po yung pagkakataon nila na dalhin nga po si Jesus sa mga opisyal ng Roma actually. So sa verse 1, ito nga po ang nangyari, sabi, "Then the whole company of them, the Jews, arose and brought him before Pilate." Ito na nga po yung pagkakataon na hinihintay ng mga Hudyo na mapanagot si Jesus, na kung saan ginawa nila sa paglilitis na makuha yung magkaroon ng pruweba na si Jesus nga po ay talagang lumabag sa batas. Pero, ang pagdadala po sa mga Romano, sa otoridad ng mga Romano, ay nangangahulugan na gusto nilang mahatulan si Jesus ng kamatayan. Because, ayon po sa isang dokumento, the Jewish Talmud, na record po doon na nawala sa otoridad, kapangyarihan, jurisdiction ng mga Hudyo, yung kapangyarihan ng hatol para mahatulan ng kamatayan ng isang tao. Dami kong sinasabi. Tinanggal nila yung power or yung power of judgment na bigyan ng hatol ng kamatayan yung isang tao sa mga Hudyo. At kinuha yun ng mga Roma, taga-Roma. At sila na po yung naggumagawa ng hatol na yun. So that's why they're doing everything, all the cases needed, at madala nga po talaga si Jesus kay Pilate, again for the purpose of mahatulan ng kamatayan si Jesus. At sa pagpupursiging mapahinto nga po ang buhay ni Jesus, ginawa ng mga Hudyo ang pangaparaan para magkaroon ng katibayan para po lehitimong mamahatulan si Jesus ng kamatayan. Verse 2, sabi po dito, ang nangyaring sunod, "And they began to accuse him," ano po yung mga accusations? "We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king." Ang mga paratang pong ito, una, actually insurrection yung tinatawag dyan, uprising, causing the people, stirring up the people to go against the government, insurrection, ay parang yun po yung accusation actually na sinasabi sa una, misleading our nation. At para po sa Roma, yun po ay serious, anong tawag dyan? Threat or serious na treason. Treason. Pagtaksil sa imperyo. Ayan. At talagang sila po ay karapat-dapat hatulan ng kamatayan. Pangalawa, pero malinaw, wala naman po talagang ebidensya na talagang ginawa ni Jesus yung kanyang mga ginagawa para i-gather yung mga people to go against Rome. No. Wala pong ganong impluensya si Jesus. Pangalawa,
Di ba tinanong po si Jesus in chapter 20:25, yung paying taxes to Caesar? Kailangan bang magbigay ng tax kay Caesar? What's your answer? Yes. Give what belongs to Caesar and what belongs to God. So dito po, doon sa parting yon, gusto nilang matrick si Jesus at gamitin yon against Jesus, na ginamit nila dito, pero hindi naman talaga yun ang nangyari. Pangatlo, sinasabi din po na si Jesus daw po ang Mesiyas. Pero di ba nga po, last week, wala po talagang sinabi si Jesus from His lips na siya ang Mesiyas. Ang sagot niya, you have said so. You said that I am. Hindi ako. Ayan, that's why masasabing lumalabas rito na kahit si Pilato ay hindi kumbinsado sa mga paratang at sa mga akusa mismo, nag-aakusa mismo kay Jesus, na ang mga ito ay may pawang political na intention lamang. Political intention. Alam po ni Pilate ito. Pero tinanong ni Pilate o ni Pilato in verses 3-5, tingnan po natin, and Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, "You have said so." Then Pilate said to the chief priests and the crowds, "I found no guilt in this man." But they were urgent, saying, gumawa pa rin po sila dito, humahabol po sila ng isang pruweba pa. Sabi dito, he stirs up the people, teaching throughout all Judea. Hindi lang sa Judea, actually sa Galilee. From Galilee, yes, from Galilee, even to this place. May na-record po pala, I don't know, anong AD yun, na may isang tao na nag-cause din po ng uprising in Galilee. Mukhang may something din po itong sinasabi nilang teaching throughout all Judea from Galilee into all Judea. Mukhang may bigat po yung sinasabi nila. Kung titingnan po natin yung tala dito ni Lucas, hindi po ito lang basta yung mga sagot ng usapan ni Pilato eh. Dahil kung pupunta po tayo sa John 18, 3-38, di ko pala po nalagay dito yung, anyway. Meron pong conversation of course yung conversation ni Pilate and with Jesus ay mahaba po doon sa John 18:33-38. Na sinasabi ni Jesus, yes, my kingdom is not of this world. And if my kingdom is of this world, my army will defend me right now. Sinasabi niyang ganun. And then they're talking about the truth. And then Pilate is curious, what is the truth? What is truth? Kung pagbabasihan po natin yung nasabi din ng ibang Gospels, ito ang pwedeng maging rason para sabihin ni Pilate, I found no guilt in this man. Why? Because if he is a king, I believe he is a king, but not of this world. Therefore, he is not a threat to Rome. Spiritual king ang sinasabi ni Jesus. Hindi po yung literal na king ang lumalabas sa lupa. Kaya po, again, wala pong saysay para kay Pilato yung mga akusasyon ng mga Hudyo. Para sabihin din na pinababagsak ni Jesus ang Roma. Ngunit, ito nga po, ayaw itong tanggapin yung hatol ni Pilato, ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Kaya pinipilit na pinapahayag pa rin yung mga akusasyon kay Jesus. What happened next in verses 6-7, ito po. When Pilate heard this, he asked whether the man was a Galilean. So kung si Jesus ba ay taga-Galilee. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was in Jerusalem at that time. Si Herod po kasi ay naitalagang pinuno sa Galilee. Ayan. Not merely a king. Alam ko nagkaroon ng issue si Herod na gusto niyang tanghalin siyang hari. Pero hindi pinayagan
Ni Caesar? Or ni Pilate? Yeah, I have to check again. Pero alam ko po, yun po yung nag-cause din ng something kay Herod and Pilate. Yun po pala. So dahil po, nagpupumilit po ang mga Hudyo, nakahanap si Pilato ng paraan para hindi siya yung maghatol nito. Tinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilee, at nalaman niyang taga-Galilee nga po si Jesus, na kung saan si Herodes ang namumuno doon. Inutos niya na dalhin si Jesus kay Herodes, at sa mga sandaling iyon, nasa Jerusalem si Herod because of what? The feast. Diba? Nakatatapos na nga lang po yung Passover feast. Or yung Passover meal actually. So, nandun po si Herod, pero lumalabas, ito po again ay pag-iwas ni Pilato. Bakit sinabing pag-iwas? Isa nga rin po sa parang ayaw niyang mahatulan din siya, is naghugas po siya ng kamay. Right? And again, the point is, he cannot handle the truth. Hindi niya kayang hawakan ng katotohanan. Pero tinayuan ni Jesus ang mga paratang ng mga Hudyo, ang paratang ng mga Hudyo, nang may pagpapasakop sa kamay ng mga mapanlinlang. Bring me to court. Declare or tell them your accusations. And let's prove kung talagang totoo yung sinasabi niyo. He simply submitted by not even resisting or saying a lot of things. And Pilate was able to prove hindi tama ang sinasabi mismo ng mga Hudyo. Sa ipinamalas ni Jesus, ang katotohanan ang mismong nagtanggol sa mga kasinungalingan ng masamang puso ng tao na hindi karapat-dapat basta kailangan bigyan ng reaksyon. Nakuha niyo po ba? Para po kay Jesus, sa katangiang ipinamalas niya, parang ganito po eh. I think meron po akong parang preaching class, and then parang after the preaching, ginigrill eh, no? Ito yung mali yung ganito, hindi tama, mali yung ganyan, tama yung gano mo. And then ako, parang gusto kong i-defend yung sarili ko, knowing, not taking pride in myself, pero sabi ko, really, mali ba yun? Parang ganun. Sabi ko, anyway, I don't have to defend myself. Jesus here is like saying, or like portraying to the people, I don't have to defend myself. Yes, let the truth prevail. At ang nangyari nga po dito si Pilato mismo, ay hindi kayang tayuan mismo yung katotohanan ni Jesus. Ito rin po ang nagsisilbing kaparaanan para sa mga mananampalataya. Kung paano natin dapat tayuan ang pagsira sa katotohanan ni Jesus. Last year, I think, yes, yung Olympics, saan po naganap yung Olympics? Lumang issue na po yung nangyari doon, yung opening. And meron pong some kind of act na ginawa doon na minamock si Jesus in the portrait actually, ng Lord's Supper. And dinedenay nila na hindi daw si Jesus yun. Isang karakter din yun in history. Others are like, you're mocking our God, But there's also a take na sinasabing, that's the way you are. Walang problema sa Diyos namin. You're really showing hate to our God. At magpapatuloy ang hate nyo. Pero ang truth about Jesus Christ ay patuloy din na yun lamang ang katotohanan ni Jesus. Wala kaming kailangang i-defend, wala kaming kailangang gawin para sabihing mali ang ginagawa nyo at kami ay tama. I think that's also one answer that I heard from one podcast na ganun po talaga ang mundo.
At hindi po natin basta kailangang mag-react to such things. But showing to them simply that the truth is the truth. Maaring hindi makatarungan din po ang pagtrato sa atin ng mundo dahil sa galit nila kay Jesus. Sa mga senior high, alam ko po, or mga high school, no, parang alam ko may philosophy study na po kayo na subject. At napag-uusapan din po yung iba, may mga teachers maybe na may encounter nyo na dinedeny ang Bible, dinedeny ang Diyos. Yes, you can stand for it. If you are able to defend it, do so. But not in a manner that is not Christ-like. Not in a manner that will deny its truth because of your character. I think yun po ang isang matututunan natin kay Jesus dito. Ngunit ang pagkatotoo, the veracity ng kapahayagan ni Jesus ay naipapamalas sa hindi rin paglaban sa kanila. At sa halip ay hayaang magdulot ito ng patuloy na pagkabalisa nila. Yung parang nagiging uneasy na sila because parang wala ka man lang reaksyon. Wala ka man lang ginagawang paglaban. Ano ba talaga? Tama ako o mali siya or what? Maybe some of us in our families also will destroy or probably will not encourage us to continue in the faith. But show them the truth of the gospel in the way you respond to them. Kahit nga po si Timoteo, na batang pastor, kumbaga, sa mga experienced believers na in Ephesus, sinasabi, win them over your behavior, your conduct to them. Marahil sila ay mas matanda na sa iyo, pero sa iyong karakter, sa iyong behavior, mapapasunod mo sila. Parang ganun po yung sinasabi ni Pablo. Kaya po, ang paninindigan sa katotohanan ni Jesus ay sapat para mapatotoo ang integridad ng mensahe nito laban sa masamang intensyon ng mga tao. It's like you are unshaken sa mga outbursts, sabihin po natin na talagang ayaw po nila si Jesus. Tayo'y sumusunod sa Kanya. Pero yung simpleng paninindigan na ikaw ay nananatili sa pananampalataya ay sapat para po mapatotoo ang integridad ng mensahe nito laban sa masamang intensyon ng mga tao. Because after all, sila po yung nagre-react, ikaw ay nagpapakita lamang ng katuwiran. Sabi din ni Pablo, you're heaping up coals, di ba? Yung image na yun. Hindi sila mapakali sa nagiging reaction mo. So again, just like Jesus, the blamelessness that leads men to hand over the truth. At pangalawa, the silence that convicts men of their guilt. Hinarap nga po ni Jesus, hinarap nga si Jesus kay Herodes sa utos po ni Pilato, at ito po ang nangyaring sunod in verse 8. When Herod saw Jesus, 8-9, when Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him because he had heard about him. And he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him, I like that, at some length. No? Mahaba po, lumalabas at some length. But he made no answer. Yan nga po. Si Jesus po ay popular na po sa lugar ng Judea, even stretching to Galilee, that even Herod himself, na sabi nga po siya ang pinuno sa Galilee, ay nagkakaroon na rin po ng impormasyon patungkol kay Jesus. At actually, isa po sa curiosity ni Herod ay yung sinasabi na si Jesus daw po yung resurrected John the Baptist.
Sino po bang pumatay kay John the Baptist? Si Herod. Bakit nga po siya pinatay? Because yung naging asawa ni Herod, na asawa nung kapatid, ay gusto niya na dinivorce niya yung wife niya para makuha niya yung gusto niyang babae. At si John the Baptist ay direktang sinasabing mali yan. Hindi siya basta, kumbaga parang gumawa ng aksyon right away kay John the Baptist, pero hindi niya sinunod si John the Baptist, ginawa niya pa rin yun. Later on, sa birthday nung daughter ni Herodias, yung wife, hiniling yung ulo ni John the Baptist. Wala siyang nagawa, kundi gawin yun. Herod somehow is curious na buhay ba muli si John the Baptist kasi nagpapakita muli ng ganitong mga signs na tulad ni John the Baptist. One thing is, again, he is curious about to see Jesus and see some signs, pero he is somehow like frightened kasi yung pinatay ko na buhay, ano yung gagawin sa akin ito? Yan nga po ang nangyari kay Herodes. Dahil sa ang nangyari po, pinatay nga po ni Herodes si John the Baptist to the point na naselyuhan na lalong tumigas po yung puso ni Herodes sa pagsunod sa Diyos. Lalo pong tumigas ang puso na lumalabas na kahit alamin niya pa ang katotohanan patungkol kay Jesus, hindi pa rin siya magpapasakop dito. Ibig pong sabihin, kahit tanungin ni Herodes, ikaw ba si Jesus? Ginawa mo ba itong mga ito? Ikaw ba talaga ay may kapangyarihan? Ikaw ba talaga ay talagang hinirang ng Diyos? What's the sense of answering those questions if you will not really believe it and submit to your Lord? Walang sense po para kay Jesus lumalabas, at least Norval Geldenhuis, yun po yung take. Nas tumigas na po ang puso ni Herodes, and you're not worthy of such answer. I know your heart. Even if I confess that I am the Christ, yes, I can show you some miracles, you just want to be entertained. You just want pleasure after all. But we will not really submit to the true King. Kaya ang pananahimik ni Jesus ay pagdeklara na si Herodes ay walang katuwiran para magpadala si Jesus sa nais nito. Sa pananahimik ni Jesus, ano pong nangyari? Lumabas naman po muli patuloy yung puso ng mga Hudyo. Ang nangyari sa verses 10 to 11, nag-react po uli sila. The chief priests and the scribes stood by, vehemently accusing him or violently accusing him. And Herod with his soldiers treated him with contempt and mocked him, then arraying him in splendid clothing, talagang dinamitan po siya ng magandang damit dito, and he sent him back to Pilate. At tila binabastos po talaga na, oh, hari, hari, hari. Pero ano pong nangyari? Hindi rin nabigyang hatol ni Herodes si Jesus. Pero hindi po ito nangangahulugan na hindi naman siya sumagot. Wala tayong makukuha sa kanya. Pero what we can say here is, dahil hindi rin po kayang hawakan ni Herodes ang katotohanan laban sa sarili niyang kasalanan. He's guilty of such sin, and this man sent by God probably will also tell to me, like John the Baptist, submit to the will of God. I will not talk to him anymore na lang. Because I know he will tell the truth that I cannot handle. He's not repentant after all. Kung hindi niya kayang harapin ang katotohanan sa hatol sa kanya ni Juan Bautista,
maaring hindi rin niya kayang harapin ang pagkatotoo ni Jesus na para ibalik niya lamang uli ito kay Pilato. One man is sure na totoo, probably si Jesus, not that sure in that sense. Pero wala siya makitang mali, hinand over niya si Jesus. This one, he is guilty of his sin and he can't handle the truth. Binalik niya uli kay Pilato. Ngunit ang nangyari sa verse 12, in our last verse, then and Herod and Pilate became friends with each other that very day. For before this, they had been at an enmity with each other. Yes, sabi po dyan, mukhang alam po sa history na si Herod and Pilate ay hindi po magkasundo. Pero ito po ang sinabi, naging magkaibigan po sila. What I can say is, naging magkaibigan yung hindi kayang hawakan yung katotohanan. We are soft, brother. Hindi natin kaya. Let's be friends. Pero ito po si Pilato po, ano po ba yung ginawa kasi ng dalawang ito? Parehas nilang nilabag ang isa't isa. Si Pilato po, ginamit daw po niya yung treasury ng temple, yung funds ng temple, para ipatayo yung aqueduct na tinatawag. Isang struktura ng daluyan ng tubig. At hindi nagustuhan yun ng mga Hudyo. Si Herodes naman, si Pilato, una po, ang mga Hudyo, bawal sa kanila yung images. Si Pilato, may mga pinadala siyang mga parang shield, actually maliliit lang na shield, votive shields, na may image ni Caesar. Pinadala sa Jerusalem, ang ginawa ni Herodes, tinanggal niya. Na tila, hindi kami nagpapasailalim sa inyo. Namarkahan ni Pilato yon, na hindi sumunod si Herodes, nagkaroon sila ng conflict with each other. Ngunit naitala ni Lucas dito na dahil sa paghatol nila kay Jesus, parehas silang humatol kay Jesus, sila ay nagkasundo. Theologically, dahil kay Jesus, nagkasundo sila. Jesus is able to reconcile enemies. Right? Subalit ang kanilang pagkakasundo ay nagbibigay implikasyon na nagkasundo ang parehas again na hindi kayang humarap sa katotohanan. Ang dalawang taong ito ay hindi kayang hawakan at humarap sa katotohanan sa simpleng paninindigan ni Jesus rito at pananahimik sa paghamak nito, pagsira ng katotohanan niya. Ang pagnais ng mga tao, ang pagnanais ng mga tao sa malinaw na katotohanan ni Jesus, they really want to know kung totoo ba talagang ikaw ang Mesiyas. Sabihin natin, they are really curious. After all, sa naging mga reaksyon ni Jesus, pananahimik, humantong ito sa hindi pagtanggap dahil sa pagkatotoo nito. I'm sorry for how I articulated this. Lumalabas na dahil totoo ito, hindi na nila kayang tanggapin yung katotohanan na ito. Nakuha po ba ninyo? Because that truth reveals something to them. And if that truth reveals something to men, ayoko niyan. Sabi nga sa John, the true light has come, but people love darkness, that they have rejected the true light. Mismo yung katotohanan lang ang nag-cause sa kanila ng reaksyon. Si Jesus walang ginawa. But they were stirred. They were confronted with the truth about who the Lord Jesus is. At hindi nila kinayang tanggapin ito. Dahil sa katibayan ng katotohanan ni Jesus,
may mga tao na hindi kayang hawakan ang responsibilidad na sampalatayaan ito. O kaya'y hindi kayang harapin ang tawag ng pagsisisi sa kasalanan na pinapahayag nito. That's what they cannot handle. That is so true that I cannot put my faith in it. That is so true that I cannot repent of my sins yet. Makapangyarihan ang katotohanan ni Jesus na sa tanging paninindigan at simpleng kapahayagan nito ay tunay na naghahatol, in return ay naghahatol sa sino mang lumalaban dito. The truth of Jesus Christ, yet after all, ang nagja-judge, ang nagko-convict kila Pilate at kay Herodes, kay Herod. Kaya alalahanin natin patuloy ang mensahe sa atin sa umagang ito. The Christ-like way of standing for the truth of God characterizes humility as an affirmation of its veracity. The truth about God or the gospel about Jesus Christ, the truth of Jesus Christ, is something na hindi na nga po natin parang kailangan pang i-modify. While we can fight for it and at some point, sabihin po natin, pero the truth itself will defend itself. Tama po ba? May sinabi din si John Calvin about it. Na parang yung lion, kung aawayin mo yung lion, hayaan mo lang siya. Let him loose. He will defend itself. It's like the truth of the gospel itself also. Kapag gustong atakihin yung gospel, wala kang magagawa dyan. The gospel itself will defend its truth. Again, dalawang epekto ang dinudulot nito ayon sa teksto. Una, the blamelessness that leads men to hand over the truth. The silence that convicts men of their guilt. Pangalawa. Pero ito po ang nais nating maipahatid sa bawat isa sa mensahe natin. Humarap ka man sa pagsira ng mga tao. Some of us here is blessed with every Sunday kasama ang buong pamilya na nananampalataya. Others are not. And others are not even convinced that you're a Christian. Umarap ka man sa pagsira ng mga tao sa iyo dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. Ang iyong pagpapakumbaba na naninindigan sa katotohanan ng iyong Diyos at tagapagligtas, ang siyang nagsisilbing testimonya ng katotohanan nito sa kanila. Don't be shaken. Magpatuloy ka sa pananampalataya at huwag magpatinag sa kabila ng mga taong namumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Maybe in your office, people will know that you're like also a Christian, and they're so rude. They will hurt you. They will even not believe in what the law wants for men. At sasabihin na hindi. I can choose what I want. I'm in the right way. Your God is not a true God. Walang totoong Diyos. Pero magpatuloy ka sa pananampalataya. Amidst those or wherever you're placed by God. Ang iyong pananahimik sa kanilang impluensya at maling akusasyon ay nagsisilbing testimonya rin na totoo ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus dahil sa iyong kababaang loob na patuloy na sumusunod at niluluwalhati ang Diyos. Yes, you will destroy my faith, but I will show you that the Lord is true in the way I obey Him.
in the way I simply want to be righteous before God. Habang ikaw ay gustong sirain yung buhay mo. Pero kung ikaw man ay wala pa kay Jesus, ito po ang tanong, ano ang iyong gagawin sa purong katotohanan na kailangan mo si Jesus para sa iyong kaligtasan? Tama po ba? Kung ikaw man ay wala pa kay Jesus, ano ang iyong gagawin sa purong katotohanan na kailangan mo si Jesus para sa iyong kaligtasan? It is like also the Lord Jesus is like handing over to you the truth. Pilate, Herod, this is the truth about God. What are you gonna do? Babaliwalain mo lang din ba ito? Are you also gonna ignore it? Or brush it off? Knowing na totoo ito. Knowing na hindi ka ipapahamak nito. Knowing na kailangan mo si Jesus. Are you gonna simply ignore it and continue in the way you live? Kung alam mong ang katotohanan ni Jesus ay tumatawag na isuko mo ang iyong mga kasalanan, magagawa mo bang siya ay hindi pahalagahan kung alam mong totoo at matuwid ang kanyang salita? Wala namang mali sa salita ng Diyos eh. At ako ang may mali. Hindi mo ba isusuko ang iyong buhay? Hindi ka ba magsisisi sa iyong kasalanan kung logically, tama ang Diyos? Ano ang gagawin mo sa katotohanan ni Jesus? Just like Pilate and Herod, can you handle the truth of God? Sa mga sandaling ito, I want to personally invite you na tanggapin mo ng malaya ang katotohanan na si Jesus ang tunay na Diyos at tagapagligtas, na ang tanging hangarin ay ang iyong kabutihan at ang kabuuan ng iyong buhay. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay na makasalanan. Manalig ka ngayon sa katotohanan ni Jesus at mapapasa iyo ang totoong buhay na puno ng kasiyahan na kasama ang Diyos sa piling niya magpakailanman. And I want you to know, totoo si Jesucristo. Tayo po'y manalangin.